Sa isang tahimik ngunit makabuluhang silid-bulungan, nagtipon ang mga opisyal ng pamahalaan upang talakayin ang pagpapatupad at pagpapalakas ng mga umiiral na batas. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Ginoong Adrian Doctor na agad binigyang diin ang layunin na magtitipon ang pagsiguro ng mabatas na ipinasa ay hindi lamang nananatili sa papel kundi tunay na naipapatupad para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sinundan ito ng ulat mula sa ahensya na naglalahad ng isang kasalukuyang kalagayan na nagpapatupad ng ilang mahalagang batas. Inilahad nila ang datos ng pagsunod ng mamamayan pati na rin ang mga hamong kinakaharap sa pagpapatupad tulad ng kakulangan ng kaalaman ng publiko na hindi sapat na tagapatupad ng batas sa isang lugar. Nagbigay ng reaksyon ng mababatas na si Ginoong Ibarra na nagsasabing hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng batas kung hindi ito nauunawaan ng taong bayan. Kailangan palakasin ang ating kampanya sa impormasyon, aniya. Maraming mamamayan ang hindi lubos na nakakaalam kung ano ang batas na dapat nilang sundin at kung paano ito makakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagpatuloy ang diskusyon sa mungkahing hakbang upang mapalakas ang pagpapatupad ng batas. May panukala na mas mahigpit na parusang mabag habang ang iba naman ay iminumungkahing pagtuunan ng pansin ang pagsasanay ng tagapagpatupad ng mga batas. Government is a formal system or institution that exercises authority over state, country, or a community. It consists of organized structures responsible for creating and enforcing laws, managing public affairs, allocating resources, and ensuring security and order. It has three main branches, the legislature, executive, and judiciary. Legislature creates laws and executive implementing laws and oversees state affairs, while judiciary interprets and laws and ensure the justice. Governance, on the other hand, is a broader concept that refers to the process, structures, and a mechanism used for decision making, exercising authority, and implementing policies. It extends beyond formal government and includes NGOs, private sectors, and civil society to ensure effective decision making. So let's talk about the structure and organization of the government at governance. So ang government ay nagpapatakbo na may mahigpit na struktura base sa konstitusyon, mga batas. So binubuo ito ng mga may posisyon at responsibilidad sa gobyerno. Ang organization structure ng government ay may karaniwang hierarchy na may malinaw na mga linya otoridad at mga formal na batas para sa paggamit ng mga action at namamahala. So, ang governance naman ay nagbabago at nag-a-adjust sa panibago at nagpapatuloy sa isang sitwasyon. So, ang governance ay may isang struktura na maaring may collaboration at nakabatay sa network, kabilang ang mga public-private partnership, international na organization at informal na community group. Halimbawa, ang government ay nagpapatupad ng mga batas at patakaran sa pamamagitan ng mga pamamarang pambatas. At ang governance naman ay involved sa maraming stakeholder na nag-iimpluwensya sa paggawa ng desisyon at paggamit ng mga negosasyon o pagbubulintara yung pagsunod. So, Government focuses on law enforcement, policy making, administration, defense, security, taxation, and economic regulation. It directly controls policy shaping national development, economic growth, and security.
Governance extends beyond government functions, emphasizing regulatory oversight, stakeholder involvement, decentralization, and sustainable development. It influences long-term systematic change by ensuring transparency, social inclusion, and global cooperation. Example, the government enacts environmental laws while governance ensures business and communities comply with them. Today we talk about functions of the government and governance. Did you know guys, government ay focus lang sa administration, law enforcement, defense and security, and tax and economic regulations. So yung una dyan is yung law enforcement, no? Paglikha na pagpatupad ng mga legal frameworks. Pangalawa is yung policy making. It means pagbuo ng mga patakaran para sa ikakabuti at ikaligtasan ng mga publiko. Ang sunod dyan ay yung administration. Pamalaan ng mga civil service tulad ng healthcare, edukasyon at pang-struktura. Sunod dyan ay defense security, proprotekta sa bansa pamamagitan ng person ng military at police. Sunod dyan ay taxation, economic and regulation. Ito naman ay pamamahala ng mga patakaran sa pagbubuhay sa mga aktibidad sa ekonomiya. Ang sunod, ang governance. Ito ang governance. Ito ay mayroong tungkulin sa government. Isa ito sa mga regulatory oversight, stakeholder or management, decentralization, sustainability and development. Sa regulatory oversight, tinitiyak ang transparency, accountability at ethical decision making. Sunod naman ang stakeholder management. Kinasasakutan ng maraming aktor sa mga proseso ng paggawa ng mga desisyon. Sunod naman dito ay decentralization. Papapahintulot sa mga local o state actor na lumahok sa pamamahala. Apat huli ang sustainability and development. Ito naman sa pamamahala sa mga pang-ekonomiya, panlipunan at pagkakalikasan. Higit pa sa mga patakaran ng pamahalaan. Pagamat, ang government ay may direktang kontrol sa mga patakarang humuhubog sa national development, economic growth, and security and governance, ay may critical role sa pag-impluwensya sa pamamagitan ng sistematikong pagbabago sa pamamagitan ng pagtataguyod o sustainable development, social inclusion at global cooperation. Halimbawa na lang, ang government ay gumagawa ng environmental law. Ito ay upang mabawasan ang polusyon at ang governance ay sinisiguro ang mga negosyo at mga komunidad ay sumusunod sa patakaran sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. For example, ang government at ang governance ay pareho may tungkulin sa ating bansa. Number 5, the government and governance process and mechanism. Ang government ay gumagalaw sa pamamagitan ng pagsunod sa formal process ng bureaucracy tulad ng election, legislative process at judicial rulings. Sila ay gumagalaw sa ilalim ng pinapatupad na legal frameworks na nagdidictate kung paano binubuo at pinapatupad ang mga patakaran. At ang governance ay may informal act, decentralized mechanism kabilang ang public consultation at stakeholder engagement, voluntary compliance at corporate social responsibility, multilateral negotiation at global agreements. Number 6. Accountability and legitimacy of government and governance. Ang government ay nakukuha ang kanilang legitimacy sa constitutional authority at sa legal na pamamaraan. Sinisigurado ang accountability ng government sa pamamagitan ng election, judicial oversight at public scrutiny. At ang government ay umaasa sa malawak na mechanism ng accountability, kabilang ang Anti-Corruption Agency, ethical and corporate responsibility practices at social movements and social media influence. Number 7.
Adaptability of the government and governance. Ang government ay napapagalaw na may kasamang mahigpit na structure na may legal amendments o constitutional para gumawa ng pagbabago. Ngunit, ang mahigpit ng government structure ay nagpapabagal sa pagresponde sa mga krisis at sa pagbabago sa society. Dahil may mga sinusunod silang mga proseso na naitatag sa konstitusyon at mga batas. Ngunit, ang governance ay madaling magbago kaysa sa government dahil ang governance ay may adaptivity na kung saan pwede silang gumawa ng pagbabago habang patuloy nagbabago ang mga panahon. Magagamit ang adaptivity ng governance sa decision making, problem solving, o sa mga eksperimento. Habang mabagal ang pagbabago ng government, ang governance ay makakatulong sa pagbuo ng mga suporta at pagresolba sa mga ibang bagay, tulad ng crisis sa climate change, international agreements, political movements, at iba pang kontemporaryong issue. Konklusyon. Bagamat ang government ay nagbibigay ng legal at institusyon para sa societal organization at ang governance naman ay tinitiyak na ang mga patakaran at desisyon ay ipinapatutupad ng may effectiveness at may ethics, sila ay magkakonektado at pagkaimportante sa isa't isa, kahit magkaiba man sila ng concept, function at structure. Hindi tatagal, malakas at maayos ang government kung wala ang tulong ng governance sa patuloy sa pagresolba sa mga issues at sa pagbabago ng sumusunod na panahon. At kung meron si governance, ang mga structure at function ng government ay gagana ng mabuti at patuloy na gumagalaw araw-araw kasama ang mga ipinatupad na konstitusyon, laws, at ang responsibility ng mga government officials.